Number Black Steam Cake tayo for today's video. Hello mga ka-twin bakers! At last, nakapag-voice over din tayo. Medyo masakit kasi yung lalamunan ko this past few days. So yung size ng cake natin for today is 8x5 moist chocolate. Then yung filling is chocolate whipped cream and yema fudge. So bago ko nilagay yung cake dito sa cake drum, is nagpahid muna ako ng ganache para kumapit yung cake natin at hindi siya mag-slide. Anyways, may nag-comment nga pala dun sa isa kong video, bakit daw icing yung nilagay ko bago yung cake, which is not advisable daw kasi may tendency daw na mag-slide yung cake. Siguro nagkataon lang na icing yung pinahid ko that time. At kung matagal ka nang nanonood sa mga videos ko, is ganache talaga yung didikit ko dito sa cake at sa cake board. I think wala namang problema kung icing yung ipapahid ko, yung iba naman glucose yung pinangdidikit nila. Wala namang problema as long as alam mo na stable yung cake mo. Confident naman kasi ako that time na kahit icing lang yung pinahid ko, is meron naman akong center dowel na tatagos hanggang dun sa cake board or cake drum. Tapos nagdagdag pa siya, paano daw kung may mga newbie na nanonood sa akin at isipin na pwede daw yung icing na yun ipahid. Tapos maging careful daw sa susunod na mga videos na i-upload. Parang ganun ba yung dating sa akin? Naman lahat na napapanood natin is kailangan natin gayahin. Syempre, kailangan din natin maging aware sa mga sarili natin na bago natin sila gayahin. Or sundin yung mga ginagawa nila, di ba? Hindi lahat na mag-work sa akin ay mag-work din sa inyo. So kung nagaya at nagkamali man, at least may matatawag tayong charge to experience, di ba? Anyways, ganache talaga yung nire-recommend ko. Pandikit dun sa cake at cake drum. Lalo na ngayong papalapit na yung summer. Balik tayo dito sa cake. Nung last January 16 nga pala namin ginawa yung cake na to. At in-order nga sa amin to ni Ma'am Irej para sa 5th birthday ng baby niya. Sobrang tagal na namin suki to si Ma'am Irej. I think nung nagsisimula pa lang ako sa pagbi-baking, sa amin na nga bumibili si Ma'am ng cakes every time na may occasion sa kanila. So itong ginagawa nga namin ng cake mula 2 months hanggang 5 years old na ngayon si Fino, sa amin niya nga pinapagawa yung cake. At sobrang thankful kami doon kasi consistent siyang kumukuha ng cake sa amin for the 5 years. Even yung nagkaanak din yung sister niya, which is girl naman yung sa kanya, sa amin niya din pinapagawa ng cake. O diba? Thank you so much Ma'am Irej sa pagtitiwala at pag-order sa amin taon-taon. Naway marami pang blessing na dumating sa pamilya nyo. So yung cake nga ni Ma'am dito is soft icing with fondant details. At yung ginamit nga naming fondant dito is yung Whip It fondant. Kung gusto nyo malaman yung recipe ng Whip It fondant, merong vlog niyan si Lodi Cakes, Dizon. Visit nyo lang yung page ni Dizon Cake Corner. Meron siyang ginawang vlog doon. At sa mga nagtatanong nga pala dyan sa comment section kung hindi ba daw humuhulas yung fondant sa soft icing, hindi siya huhulas kung maglalagay kayo ng Tylose powder. Yung Tylose powder is imimix nyo lang sa fondant na gagamitin nyo. Tapos on the spot na namin yan nilalagay. After ko mag-icing is ilalagay ko na yung fondant dito sa cake. Di na yan huhulas basta meron lang Tylose powder yung mga fondant. So yung mga character nga dito is si Vera yung gumawa. Grabe pala yung mga ganitong design na no. Sobrang madetalye, tapos iba-iba pa yung mga color nila. Hindi nga yung ito yung exact design na pinasa sa akin ni Ma'am. Then para naman sa name ni Fino is naglagay ako dyan ng wire para hindi magluna yung mga letters. At yung cake nga pala na to is nabigay lang namin ng 2,500. Kung sa inyo, magkano nyo to ibibigay? At ito na nga yung final outcome. Belated happy 5th birthday baby Fino. So hanggang dito na lang muna guys. Sana nagustuhan nyo yung cake vlog natin for today. Thank you for watching. Ingat po kayong lahat.